Pilipinas, posibleng makaiwas sa digmaan at iyan ay dahil sa maliwanag na estratehiya ng mga opisyal ng ating tanggulan. Gayunpaman ang balitang ito ay malamang na hindi kasing ganda ng iyong inaasahan. Base kasi sa pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ay kakailanganin nating pigilan ang armadong pag-atake ng China. Sa pahayag na ito ay maaaring isipin ng iba na nagpaplano na ang ating puwersa na gumanti sa China. Subalit ang tunay na ipinahihiwatig ng pahayag na ito ay naglalarawan na wala pa ring magagawa ang ating puwersa hanggat hindi nagsasagawa ng armadong pag-atake ang China. Sa madaling salita, ang pangwa-water cannon, pambabangga at panghaharang sa ating mga barko ng China ay hindi pa maituturing na armadong pag-atake dahil ang armed attack o armadong pag-atake ay isang pag-atake na isinasagawa gamit ang mga sandata o armas at ang water cannon ay pinalalabas na ginagamit lang ng China bilang coercive action para sa pantataboy sa ating mga barko, habang ang kanilang pangbabangga naman ay paulit-ulit nilang pinangangatwiranan na isa lamang aksidente at madalas ay tayo pa ang kanilang sinisisi na bumabangga sa barko ng mga ito. Kaya't napangangatwiranan ng China na hindi armadong pag-atake ang ginagawa nila. Gayunpaman sa ganitong sitwasyon, lalo na kung nahaharap ang ating barko sa bandang likuran o gilid ng barko ng China, ay magagawa rin naman nating banggain sila at masasabi rin naman nating coercive action lang ang ginagawa ng ating puwersa. Pero sa bawat banggaan at sa dami ng pagkakataon ng Pilipinas na banggain rin ang barko ng China, ay tila takot na takot ang Pilipinas na gumanti sa China, lalo na sa tagpong ito na maliwanag ang kapaligiran. Kaya tila ay natatakot ang ating mga Coast Guard na simpleng gantihan ang mga barko ng China. Subalit sa kuhang ito naman, sa ilalim ng kadiliman, ay nakita naman nating nakagagawa ng paraan ng ating mga Coast Guard na gantihan ng China. Pero bakit nga ba kapag maliwanag ay tila takot na takot sila? Dahil sa dinami-dami ng pagkakataon na makagaganti na sila ng bangga sa barko ng China, ay umaatras o humihinto lamang sila. Ito ay isang indikasyon na pinagbabawalan talaga ng matataas na opisyal ng Coast Guard ang mga frontliners ng departamentong ito. Kaya't sa gabi lang sila nakasisingit ng pagganti sa mga Chino dahil ayon nga kay Defense Secretary Gibo Teodoro ay nakafocus lang ang ating tanggulan na pigilan ang armadong pag-atake ng mga Chino. Kaya't sa madaling salita ay wala talaga silang gagawin hanggang hindi nagpapaputok ang mga Chino. Pero bakit pa kaya gagamit ng armas ang China kung sa banggaan lang ng barko ay panalo na sila? Kaya't sa diskarteng ito ng matataas na opisyal ng ating gobyerno ay walang duda, makakaiwas talaga tayo sa giyera at malaki ang posibilidad na sa Taiwan na lang magsimula ng giyera ang China. Gayunpaman sa diskarteng ito rin mauubos ang ating mga barko at tuluyang mauukupan ng China ang ating teritoryo. Kaya't mas masahol pa ito sa pagkatalo sa isang giyera dahil kahit walang gamit na armas ay tinatalo na tayo ng China. Kaya't hindi pa napapanahong sabihin na kailangan nating pigilan ang armadong pag-atake ng China dahil maging ang matataas na opisyal ng ating tanggulan ay sinasabing hindi maituturing na armadong pag-atake ang ginagawa nila. Kaya't imbis na sabihin agad na pigilan ang armadong pag-atake ng China, ay mas makabubuting ipahayag munang pipigilan nila ang agresyon ng China dahil masasayang lang ang kahihiyang sinasalo ng mga PCG, sundalo at marino para lamang ipakita sa internasyonal na komunidad ang kagaspangan ng mga Chino kung hanggang ngayon ay ipasisira lamang natin ang ating mga barko nang hindi man lang gumaganti ng coercive action gaya ng taktikang ginagawa ng mga Chino. Kung sa mga nakaraang buwan kasi ay maaaring katanggap-tanggap pa ang ginagawang pagpipigil ng PCG at mga marino sa ginagawang agresyon ng mga Chino upang maipakita natin sa mundo ang kawalang hiyaan ng mga Chino, ay tila sagad na tayo sa estratehiyang ito sa panahong ito. Kaya't kailangan naman nating ipakita kahit papaano na kaya rin nating gawin ang ginagawa ng komunistang partido at gamit ang kahusayan ng ating Coast Guard ay magagawa nating makaposisyon nang hindi tayo tuluyang madehado at kung wala naman tayong planong gumanti ay mas mainam nang iiwas natin ang ating mga barko dahil masakit sa mata
na tila ay sinasadya pa nating ipabangga sa China ang ating mga barko. Gayong sagad na tayo sa estratehiyang ito. Gayunpaman ayon sa National Security Advisor na si Eduardo Año ay wala pa raw formal offer na natatanggap ang Pilipinas mula sa mga Amerikano. Isang indikasyon na tila ay naghihintay pa ang ating mga opisyal na ang US pa mismo ang manguna sa mga pagpaplano. Gayunpaman ayon nga sa pahayag ng National Security Advisor ng Estados Unidos na si Jake Sullivan, ang desisyon para dito ay kinakailangang pangunahan ng Pilipinas. Because these are decisions they should lead on. Dahil ang US ay tumutulong lamang para sa Pilipinas para pangalagaan ang seguridad nito nang naaayon sa Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Subalit hindi umano maaari na ang US ang magsasabi kung papaano at ano ang kanilang gagawin dahil lalabas na panghihimasok na ito ng US laban sa China. Kaya't nilinaw ni Jake Sullivan na ang Pilipinas ang dapat manguna sa mga pagpaplano at nakahanda naman umanong tumulong ang US para dito. Bukod pa riyan ay sinabi rin ng Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na si Romeo Bronner na nag-aalok nga ng tulong ang US at nagtatanong kung papaano sila makatutulong sa kahit anong paraan. Ito ay napakalinaw na pahayag mula sa US na nakahanda itong tumulong. Subalit kailangang magmula sa Pilipinas ang pagpapasya nang sa ganon ang tulong na gagawin ng US ay maituturing na para lamang sa kasunduan nito sa Pilipinas at hindi lumabas na ang gagawin ng US ay gagawin nila para sa pag-atake o laban sa China. Sa paraang ito kasi magalit man ang China ay magiging makatarungan para sa US na tapatan ang agresyon ng China dahil kung ang US mismo ang magdidesisyon para sa kung ano ang dapat gawin ng Pilipinas laban sa China, ay magiging malinaw sa internasyonal na komunidad na ang China talaga ang direktang pakay ng US sa misyong ito. Kaya't kung maghihintay lang ng formal offer ang ating mga opisyal mula sa US at hindi makagagawa ng solidong pagpaplano, ay baka maputi na ang uwak at wala na tayong mga barko bago pa ma-realize ng ating mga opisyal ang nais iparating ng mga Amerikano. Oh!